Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Humarap kahapon si Pangulong Rodrigo Duterte sa Filipino community sa Japan. Muling nanindigan si Pangulong Duterte na sa isinusulong niyang independent foreign policy. Sa harap ng mga Filipino sa Japan, binigyan din ng Pangulo na wala siyang ibang layunin kundi ang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas. Mula sa Tokyo, Japan, may report si Rocky Ignacio. Dumating na si Pangulong Rodrigo Duterte sa Tokyo, Japan para sa 3 araw na official visit. Una sa kanyang aktibidad ang pulong sa Filipino community na ginanap sa Palace Hotel. May mahigit 200,000 Pilipino ang nakatira dito na nagbigay ng landslide vote para sa panalo ng Pangulo noong eleksyon. Sa pagsasalta ng Pangulo, agad nitong pisanlambatan ng Japan dahil sa bilyong pisong tulong na ipinapagkaloob sa Pilipinas. Agad rin inilatag ang mga hakbang na nagawa sa mga unang buwan ng kanyang pamunuan. Kabilang na dito ang usapin ng pangkapayapaan at ang mahigpit na laban kontra korupsyon, kriminalidad at ilegal na droga. Iginit ang Pangulo prioridad ng kanyang administrasyon na bigyan ng komportableng pamumuhay ang mga Pilipino kasama na mga OFWs. Pagtiyak pa ng Pangulo sa mga ito, huwag matakot umuwi ng Pilipinas dahil malaki na ang pagbabago sa bansa pati na katawilaan sa mga paliparan. Umalmaan niya sa mga nangungurakot para mapigilan niya ang korupsyon. Hinikayat rin ni Pangulong Duterte na isumbong sa kanya ang mga tiwali sa pamamagitan ng People's Television Network. Gusto rin ng Pangulo na magkaroon ng maraming trabaho sa Pilipinas para hindi na mangibang bansa ang Filipino workers. Extend my gratitude to the Japanese people and government for hosting so many Filipinos and providing them work gainfully employed in the country of Japan. Maraming salamat po. At ang Japan ang pinaka number 1 na tumutulong sa bayan natin. Bilyon-bilyon ang binibigay para makatulong sa ating bayan. Kaya again, I said for the second time, salamat po sa inyo. Binuweltahan rin ni Pangulong Duterte ang mga bumabatiko sa kampanya kontra ilegal na droga. Nanindigan ng Pangulo na hindi niya pahihintulutan na mabastos at makompromiso ang kinabukasan ng mga Pilipino. Walaan niya siyang dapat pagsumbungan kundi sa sambayan ng Pilipino. Nakasaad rin niya sa konstitusyon ang isinusulong na independent foreign policy. But anyway, kung saan dyan ang totoo itindi, basta sinabi ko, ayaw. So, that started itong druga-druga tapos patayan. Noong nagpresidente ako, alam ninyo, sa totoo lang magprangkahan tayo. Tignan ninyo ako sa mata. It was not until I became the president na lumabas na ang totoo sa bayan natin. Hundreds of thousands. Pati ako natulala. Alam ko sa Davao problema ba ito na I started to squeeze everybody. Lumabas ang totoo. The naked truth was that we are a nation na napakaraming addict. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Aminado ang Pangulo, mas komportable siya sa Japan at maging sa China. Pinakamalaking tulong anya ng Japan kaya nais siya maprotektahan ng mga bisitang Hapon sa Pilipinas. Gusto rin niya maprotektahan ng mga pinagpagurang kita ng mga OFWs laban sa epekto ng iligal na droga. Muli rin ito ipinahayag sa Pilipino abroad ang pagkatig sa muling pagpapairal ng death penalty. Para inspirasyon. Not really because ayaw ko kasi yung meron gusto ako sabihin pero it's I do not want to sabihin ko na lang. Pero hatiin ko. Mas komportable ako dito sa Japan. And even China, if I mention the state, kasi hindi na
may ano ako dyan eh. O nga, baka mamura ko lang. Una sa mga aktibidad ng Pangulo abroad ang pakikipag-usap sa Filipino community para personal na makita ang kalagayan ng mga itinuturing na modern-day heroes. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Tokyo, Japan. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Gorisenta.